ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y matitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Purihin ang ating Diyos na buhay, isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli naririto ang ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Kasiyahan. Ang programang sa atin ay patuloy na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, pag-asa at pagpapala mula sa mga salita ng ating Panginoon Diyos na ating pong pinagbubulay-bulayan araw-araw. Ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Muli sa inyo po ay nag-aanyaya. Samahan po ninyo ako mula po sa araw na ito, sa oras na ito hanggang sa 1 oras po ng pagtatapos ng ating programa. Tayo ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ha? At ngayong umagay muli damhin natin ang panibagong biyaya at pagpapala ng Diyos sapagkat ang sabi nga ng isang awitin, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Nais mo ba ng buhay? Kaya dyan sa mga kapatid na magpasa hanggang ngayon ay napaghaharian ng mga takot at alalahanin. Nalina po kayo mga kapatid, naririto ang programa na magbibigay sa inyo ng kapanatagan at kapayapaan ng inyong mga puso at isipan. At sa araw na ito ay tinitiyak at sinisiguro po natin na magiging masaya at magiging mabiyaya ang araw na ito sapagkat ating uunahin ang kanyang kaharian. Ha? Dahil ang pangako ng ating Panginoon Diyos, kapag inuna natin ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa bawat isa sa atin. Ha? Kaya doon po sa mga naghahanda po ng kanilang mga agahan, mga kape o anumang almusal yan, praise God, bilis-bilisan na po ninyo habang tayo po ay nag-aaral, ay napakasarap na humigop ng mainit na kape, ha? At naman po na nasa ibang panig ng mundo, ha? Praise God, alam ko pong gabi po sa inyo riyan, kayo'y naghahanda ng inyong mga hapunan, ha? At yung mga iba'y naggagaling pa sa kanilang mga trabaho, ingat-ingat po sa pag-uwi, ha? Samahan kayo ni Lord sa inyong biyahe. Okay, bueno, tayo po ay dadako na sa ating pong pambungad na panalangin at muli ating hilingin na tayo ay gabayan at samahan ng ating Panginoong Diyos sa kabuuan ng ating gawain. Lumagay po tayo sandali sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, nagdakilain, nangalaas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawin ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon.
Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, maraming salamat sapagkat muli kami ay nabiyayaan ng isang panibagong umaga. Ang aming mga mata muli ay namulat upang muli maranasan po namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong pagmumulay-mulayan at pagninilay-nilayan sa araw na ito bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay kalaguan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya at sa mas lalong pagkakilala namin sa iyo sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. Panginoon, ang iyong banal na espiritu ang maghari sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magsilbing tagapagturo sa bawat isa sa amin. Mangusap po kayo sa pamamagitan po ng inyong lingkod na siyang inyong gagamiting instrumento bilang daluyan ng iyong pagpapala at nawa ang aming mga puso at ang mga isipan namin ay maging malaya at maging bukas sa iyong mga salita upang sa gayon, O Diyos, ito ay magsilbing binhi na sisibol sa amin upang ito ay maging ganap na pananampalataya. Nang sa gayon, Ama, ay maranasan namin ang taglay na kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng pananalita kung hindi ito ay nagtataglay ng kapangyarihan. At lalo't sinusundan ito ng mga tanda, himala at kababalaghan. At nilalayo ng iyong mga salita, Ama, na kami ay makaranas ng kapangyarihan nito sa aming buhay upang sa gayon, O Diyos, bawat pangangailangan, bawat mga problema at mga suliranin ay magkaroon ng solusyon at magkaroon ng kasagutan at katungunan sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi ayon sa iyong mga pangako na kung kami ay mananatili sa iyo at ang iyong salita ay mananatili sa amin, hingin namin ang lahat ng aming maibigan at ito ay iyong ipagkakaloob sa amin. Kaya naman, ngayong umaga, aangkinin namin ang iyong mga pangakong ito. O Diyos, dakila ka at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Glory, glory to God! Tagal ko na sa problema'y humarap, para bang wala itong katapusan. Yeah! Kung sino-sino na Glory to God! nilapitan, tulong na inaasahan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Ako'y nagdurusa forever sa buhay. Ako ay Alright, magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay na sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Binabati natin ang ating mga kapatid mula po sa malalayong lugar ng panig ng bundong ito sa Canada po na ngayon po ay nakasubaybay at nanonood mula sa kanilang mga tahanan. Batiin natin ang isang mapagpalang gabi ang mag-asawang ito, Brother Israel and Sister Marilu Quinto at ang inyong anak na si Chelsea. They are watching from work. Praise God! Ingat-ingat po sa pag-uwi mga kapatid. Hallelujah! Gayon din, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang kanilang kapatid na si Sister Rosemary de la Cruz at gayon din po ang iyong asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. Isang mapagpalang gabi sa inyo at sa inyong mga anak. Hallelujah! nilalaya ni Jesus sa kasalanan. At mula naman po dito sa Las Piñas, sabi niya, praise the Lord, mapagpalang umaga sa lahat, lalo na sa ating beloved pastor. Yan ay galing po kay Sister Ningning Moreno Ragasa
At gayon din po sa iyo, Sister Neng, ha? At sa iyong asawa na araw-araw mong pinagtitripan, ha? Si Brother Francis Ragasa. Gayon din si Goku Goten at Gohan at ang iyong manager na si Prishan. Kanya iiwan. At mula naman po dito sa may Pag-ibig Homes, badiin natin Architect Leo Rosas at gayon din ang kanyang may bahay na si Sister Nene Rosas. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. At mula naman po sa Baras Rizal, batiin din natin ang isang mapagpalang umaga si Alisa Nicole Robles. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong buong sambahayan, ha, sa iyong mga pamilya. At mula naman po dito sa CAA Las Piñas, sabi niya maraming salamat sa umagang ito at muling dumilat ang ating mga mata at muling makapakikinig sa mga salita ng Diyos. Pagpalain tayo nawa ng Diyos. Yan ang mga pahayag ng ating kapatid na si Brother Maximo Alsadon Tapulaw. At isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan, ha? Sina Diane Lee, Donna Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shekinah, Penpen at Ken. Hallelujah. At mula naman po sa Molino, Bacoor, Cavite. Good morning, church. Good morning, Pastor Manny. Purihin ang Diyos sa umagang ito at sa bawat araw ng ating buhay. Sa Diyos umasa at magtiwala ng buong puso. Sa Diyos walang imposible. Yan po ang pahayag ng ating kapatid na si Engineer Dan Somido. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Engineer, ha? At sa iyong may bahay na si Jasmine Somido at ang inyong mga anak. Alright, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Marilyn Soribio, na mayroon pong kahilingan para po sa operasyong gagawin kay Sister Diane Soribio mamaya pong tanghali. Sasama natin sa panalangin yan, ha? Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga anak na sina Elaine, Laika at Jelay. At mula naman po sa Canada, binabati rin natin ang isang mapagpalang gabi. Sabi niya, good morning to everybody. God bless. Yan po ang pagbati sa atin ng ating kapatid mula sa Canada. Isang mapagpalang gabi kay Sister Chiki Nadia Zobrepenia at gayon din sa iyong asawa na si Brother Edson at Sister Leia at sa iyong mga anak na sina Isabel Nads at Jen. Aking nilapitan, tuwing na inaasahan. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga mula sa Pandi, Bulacan. Batiin natin ang isang mapagpalang araw ang ating kapatid na si Sister Rose Abila at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at gayon din ang kanyang tatay at mga kapatid, si Kuya Rolly Kawelan. Batiin din natin ang isang mapagpalang umaga mula naman po sa may Naga Road, St. Joseph Subdivision, Sister Alice Dacer Durano at gayon din ang kanyang asawa na si Brother Nap Durano at si Davey. At mula naman po na nasa barko, ha? Praise God, habang naglalayag, nasa barko pa ba? Praise God, ang ating kapatid na si Brother Mark Anthony Sabelarde Calamba. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Mark, at sa iyong mga kasama dyan sa barko, ha? Ingatan ng Diyos palagi ang inyong barkong sinasakyan, ha? And from San Pedro, Laguna, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Becky Acuña Atendido at Brother Bob Yuson Atendido. At ganun din ang inyong mga apo, ha? Praise God, at ang inyong mga anak. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ng isang mapagpalang umaga si Ma'am Eloy Labis Mickey Yabas at si Brother Louie Mickey Yabas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At narito muli ang ating kapatid. Good morning, Pastor Manny and Church. Praise the Lord for this day. Thank you, Lord, being follower of Jesus. Let His love be the guiding force in our lives and allow Him to take control over the... Naputol, ha? Praise God. Hallelujah. Hindi ko na mabasa. Okay.
over the areas in our lives. Hallelujah. God bless everyone. Yan po ang kapahayagan ng ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres at ang kanyang asawa na si Sister Aida Nebres at gayon din sa inyong mga anak na sina L.A., Lloyda at Adrian at ang inyong mga apo na sina Leiza at EJ. At mula naman po sa Soldiers 4, Bacoor, Cavite, batiin natin si Nanay Carmen Somido at Tatay Nick Somido ng isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Ha? Praise God, hallelujah. At mula naman po rito sa Las Piñas, ang Elas Cosmetic, binabati natin, at Mighty Gonzales, at ganun din, Sister Lorna Gonzales, at mula naman po sa Nicolas, Bacoor, Cavite, isang mapagpalang umaga sa inyo, Sister Elena de los Santos, at ang inyong buong pamilya, ang inyong asawa, at ang iyong mga anak. Good morning kay Brother Fred Lopez at kay Sister Sister Lori Lopez at gayon din kay na Angel, Sophie at kay Jello at dyan po sa Osi Chamson na kung saan ay naroon si Angel. Good morning sa iyong mga kasamang doktor dyan, ha, kila Doc Penny at sa lahat pang mga doktor dyan, ha. Praise God, hallelujah. And from US of A, batiin natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Apple Pinsan Magana ng Florida, US of A. Ganon din si Brother John Magana at ang inyong buong pamilya. At gayon din po Sister Emmy Diaz ng Ligaus, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor Manny at sa mga kapatidan. Blessed Thursday and happy watching, mga kapatid. Yan ang pagbati ni Sister Emmy Diaz kasama ang kanyang mga anak na nag-work from home, sila Jonah, Ivy at Reg. And from Dasmariñas, Cavite, magkasunod dito, batiin natin Sister Norma Ablas, isang mapagpalang umaga, Sister Norma Ablas, at gayon din kay Sister Analisa Moreno de los Reyes, na watching from BIR 13, Cavite. Praise God, nagbabayad ka ng iyong tax, Sister Analisa. Hallelujah. Ang aga mo naman dyan sa BIR. Mahaba siguro ang pila. Nasa BIR, nanonood. Praise God. Habang pumipila siguro para hindi siya mainip, Okay, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Cristina Rafael Arellano. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Kit, at sa iyong asawa na si Erwin. Gayon din ang iyong anak na si Eris. At gayon din kay Sister Levy at sa iyong daddy na si Brother Roel Rafael. Batiin na rin natin Sister Zeni Ilyescas, isang mapagpalang umaga Sister Zeni, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak na sina Janet at Shiny. From Cavite, Sister Lisa Villarico, good morning at sa iyong mga anak, praise God, purihin ang Diyos. At mula naman po sa ating church, ang ating caretaker, Sister Angie Alpon, good morning Sister Angie at sa iyong mga anak, praise God. Wala pa tayong physical worship, praise God. Nag-anunsyo na po, MECQ pa rin ng Metro Manila. Kaya wala pa rin po tayong physical worship, tuloy-tuloy pa rin po ang ating online service. Praise God, dahil idineklara na po kahapon po ni Digong ng ating presidente na tayo po ay under pa rin ng MECQ at mas lalong hinigpitan. Binigyan ng babala ang mga mayor at barangay captain na kapag hindi nila ipinatupad ang mga batas, sila ang mananagot sa presidente. Kaya hindi pa rin tayo pwedeng mag-physical worship. From BF Resort Drive, batiin natin Sister Becky Garcia at ang kanyang mga pamangkin na sina Kim at Mary. Hallelujah. Okay, share na po natin ang ating programa, mga kapatid. Tayo po ay pumindot na po ng share button, 34 viewers at 13 pa lang ang nag-share. Kaya kung ako po sa inyo, mag-share na po kayo, mga kapatid, Praise God. Ibahagi na po natin ang ating gawain,
Purihin ang ating Panginoon Diyos. So ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. At kahapon po ay ating pong tinalakay. No, nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pong topic, Obedience with Faith is the key to everything. Praise God. Natapos na po tayo doon sa ating hashtag na reason why obedience is important to God. Now, our hashtag for today, ang ating subtitle po ay Unlocking God's Promises through Obedience with Faith. Unlocking God promises. Kung paano po natin bubuksan ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod na mayroong pong pananampalataya. Hallelujah. So yan po ang ating pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Kaya nawa po, nariyan na po kayo sa inyong mga kinalalagyan, nakahanda na ang mga kape ninyo at mga agahan. Praise God. At doon naman po sa mga nasa ibang panig ng mundo habang kayo ay naghahapunan, ha? Praise God. Obedience with faith is the key to everything. Unlocking God's promises. Alam naman po natin mga kapatid, there are thousands and thousands of God's promises written in the Bible. Kaya mga ilan lamang po ang ating pong ibibigay ngayon na mga pagpapala at mga pangako ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya let us all share our program for today. And then, mga kapatid, tayo po ay makipag-engage. Mangyari po lamang, mga kapatid, na ibigay po ninyo ang inyong mga saloobin, yung pong mga insight po ninyo. Baka po kayo ay may maidadagdag sa aking pong mga sinasabi, yan po ay malaya po kayong makapagbibigay ng inyong mga saloobin. Ano po? Praise God. Dahil ang ating pong ngayon ay tayo po ay nag-aaral. Kaya sa pag-aaral dapat meron pong talakayan. Babasahin ko po kung ano man po ang inyong mga insight o mga saloobin sa ating mga pag-aaral. Ha? Praise God. Good morning po kay Brother Mario Vergara, ha? At sa inyong pamilya, mga kapatid, ha? At ganoon din po kay Sister Julie Magpantay ng Muntinlupa. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Julie Magpantay, at sa iyong buong sambahayan. So, kahapon, yung ikawalo na ibinigay kong dahilan na sinasabi rito na ang pagiging masunurin ang susi na magbubukas ng mga pangako ng Diyos. Ang sabi po ng aklat ng Deuteronomio 5:33, ganito ang ating nababasa, kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo. Sa makatwid, malinaw naman po na sinasabi at binabanggit po ng ating pong pinag-aaralan na ang pagsunod natin sa Panginoon Diyos ay para po sa ating mga kabutihan, mga kapatid, na po para sa ikabubuti ng bawat isang sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. And by the way, sa lahat ng mga baguhan o ngayon lamang po nakapagpasimula ng aral na ito, pwede ninyong balikan yung ating mga aral sa ating YouTube channel, o kaya sa ating SBIM page. Nandun po yung part 1 at part 2. Okay? Pwede ninyong balikan yan. Okay, sabi rito, no? Upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Ibig sabihin, abay, isa sa napakagandang benepisyo ng pagsunod, yung ikaw ay mapabuti at humaba ang buhay mo sa mundong ito. Ayaw nyo pa ba yun, mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So binabati rin natin mula po kay Sister Julie, si Charmaine Baybin. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Charmaine Baybin, ha? Praise God! At ganun din po kay Sister Annalisa Mozo ng Alabang, Muntinlupa. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Annalisa Mozo. Praise God! So tandaan po natin, mga kapatid, ha? Mayroon pong ugnayan o koneksyon sa pagitan po ng pananampalataya at pagsunod. Hallelujah! Kaya ang Diyos ay gumawa ng mga ilang hindi ka panipaniwala at partikular na mga pangako mula sa kanyang salita tungkol sa pagsunod. At sa katunayan,
Maraming mga pangako na maaring hindi natin matalakay ngayong umagang ito dahil sa dami. Ngunit ako ay magbibigay lamang ng mga ilan sa inyo ngayong umaga. So kayo po ba ay nakahanda na po mga kapatid? Ha? Praise God, naririto po kung ano-ano ang mga pangakong ito na mabubuksan po natin kapag tayo po ay sumunod ng mayroong pong pananampalataya. Unang-una po, ano po ang ang sinasabi po ng aklat ng Kawikaan, talatay 16 at 20. Ang sabi po rito mga kapatid, God blesses those who obey Him. Happy the man who puts his trust in the Lord. So ang una po, pinagpapala daw po ng Diyos ang lahat ng mga sumusunod. Again, pinagpapala. Ang sino mang susunod, ang sino mang tatalima ng mayroong pananampalataya, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ang sabi sa Tagalog, siyang nag-iingat sa salita ay makasusumpong ng mabuti. At ang nananalig, ito na po pananampalataya, nananalig sa Panginoon ay mapalad. So nandun na ang partikular na ugnayan ng pananampalataya at pagsunod Siyang nag-iingat, yung salitang nag-iingat, siya po yung nagsumusunod. Siya po yung taong tumatalima. Siyang nag-iingat sa salita ay makasusumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. So malinaw mga kapatid, kung gusto mong ikaw ay pagpalain ng Diyos, ikaw ay sumunod at manampalataya, manalig ka sa Diyos. Hallelujah! Amen? Praise God! Ikalawa, ito po ang sinabi rito, mula naman po sa aklat ng mga awit, kabanatang 7, talata po ay 10, at ito po ay isinalin po dito sa Good News Translation. Okay? Sabi dito, God is my protector. He saved those who obey Him. He saved. Sabi rito, ang Diyos ang aking tagapag-ingat. At inililigtas niya ang lahat ng sa Kanya ay sumusunod. Praise God! So, narito mga kapatid, ang pangakong proteksyon ng Panginoong Diyos. Ang pangakong pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa mga masunurin. Kung gusto mong ikaw ay huwag mapinsala ng pandemya, ng krisis na ito na ating pinagdadaanan, napakasimple lamang. Bukod sa ikaw ay susunod sa panuntunan ng health protocol. Susundin mo yung mga tagubilin ng ating pamahalaan. Kaakibat niyan ay sundin mo rin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Abay, sobra-sobrang proteksyon at pagliligtas. Praise God! Dahil kahit na ano po ang gawin mong proteksyon sa iyong katawan, kung hindi ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, kung hindi ang Diyos ang magliligtas sa iyo, wala ring magagawa itong mga proteksyon na gagawin po natin, itong proteksyon pangkalusugan. At sa katunayan nga, meron na pong mga katibayan yan, na may mga nabakunahan na pero hindi pa rin nakaligtas. Praise God! Hallelujah! Nakita naman ninyo mga kapatid, sobra-sobra at labis-labis na yung nangyayari sa bansang India. Kaya nga, sinasabi rito, inililigtas ang lahat ng mga sumusunod. Kaya kung gusto mong maligtas ka sa pinagdadaanan nating pandemya, sundin mo lang ng may pananampalataya ang mga salita at pangako ng Diyos sa buhay po natin. Sinisiguro ko po sa iyo, mararanasan mo ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Sabi rito, napakalinaw, He saves.
those who obey Him. Nililigtas niya. Kapatid, hallelujah! Kaya napakasimple lamang, mga kapatid. Hindi ho komplikado ang mga pangako ng Diyos upang ito ay maranasan natin. Ito'y isang simpleng pamamaraan lamang ang ikaw ay sumunod. Abay, napaka-importante po. Halimbawa, di ba? No? Kung kayo hubay re-resetahan ng doktor at siya'y may iuutos sa inyo na ipaiinom, no? Sasabihin sa iyo, ininom ito ng 7 araw. Pero kapag kaya ay hindi mo sinunod at ininom mo lamang ng 3 araw, abay, ano mangyayari? Gagaling ka o hindi? Hindi. Praise God. Kaya napaka-importante ng pagsunod. At lalong-lalo na kung yan ay utos ng Diyos. Amen? Ikatlo, mga kapatid. Ikatlo na sinasabi dito, mula po sa aklat ng mga awit 33, talata po ay 18. Good News Translation uli ang gagamitin natin. Ang sabi rito, the Lord watches over those who obey Him, those who trust in His constant love. So ano yung pinakikita dito? Sinasabi ng Diyos, binabantayan ang mga masunurin. Alright, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Leoby Palomares at Brother Rudy Palomares at ang inyong buong sambahayan, kina Dylan at Dexter at sa iyong mga apo. At gayon din po kay Sister Ginger Robles ng Baras, Rizal. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, kapatid na Ginger Robles, at gayon din sa iyong apo, Praise God. Hallelujah. At binabati rin natin Sister Franz Painsan. Nakabalik na pa. Sister Franz, kararating lang galing Bohol. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At sa iyong mga anak, Sister Franz, isang mapagpalang umaga. At gayon din po kay Brother Andrew Aranda ng San Pedro, Laguna. At sa iyong 2 anak, Brother Andrew, isang mapagpalang umaga sa iyo. Hallelujah. Praise God. So, ang sabi dito, binabantayan. Ibig pong sabihin, mga kapatid, no? The Lord watches. Alam nyo ba yung bantay natin? Kung anong klaseng bantay? Ang bantay natin ang sinasabi ng aklat ng mga awit. Siya ay hindi umiidlip ni natutulog man. Ni hindi po niya ipinipikit ang kanyang mga mata 24/7. Ikaw at ako ay binabantayan kapag tayo ay masunurin. Praise God. Hallelujah. Nasa Bohol pa si Sister Franz, Okay, praise God. Ingat po kayo dyan sa Bohol, At kumusta po kay Vince, Praise God. Shoutout po kay Vince. At ganoon din po, binabati natin si Nanay Lydia Menrique Magana. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Nanay Lydia, na nasa tindahan niya. Ito'y merong munting negosyo na kanyang ipinagkakaabalan. Magkita po tayo, Nanay, sa darating na Sabado, Praise God. Darating na Sabado, meron po tayong gawain dyan sa inyong tahanan. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Praise God. So, ang sabi po dito, no? He watches over those who obey. Bantay. Kaya nga, mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Wala tayong maitatago sa Diyos. Wala tayong maililihim sa Diyos. Binabantayan niya tayo. 24/7. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon, ang iyong kinalalagyan ngayon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na para bagang tayo tinatalikuran, para bagang tayo ay pinababayaan ng Diyos, para bagang wala ang Diyos, para bagang hindi tayo nakikita ng Diyos, para bagang hindi tayo nararamdaman ng Diyos. No! Sabi rito, ang Diyos ng Israel ay hindi natutulog ni umiidlip man. Tayo ay kanyang binabantayan. Kaya kung tayo ay magiging masunurin lamang sa kanyang mga salita at hindi tayo liliko, hindi tayo hihiwalay sa kanyang mga salita, kaya nga sinasabi po ng aklat ng mga awit 119, talata 105, sinasabi doon, ang salita mo, O Diyos, ay ilaw. No? Sabi dito, ilaw.
Ang salita mo'y tanglaw na liwanag sa aking daan at ilaw. Sabi rito, Thy word is a lamp unto my feet and a light. No? Praise God, liwanag sa aking mga paa at tanglaw sa aking mga daan na tinatahak. Hallelujah. Okay, good morning kay Brother Jojo Robles ng Baras, Rizal. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Jojo, at sa iyong pamilya. At ganoon din kay Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan. At gayon din kay Alem at kay Jeremy. Hallelujah. Praise God. So maliwanag yan. Kapatid, ngayong umagang ito, sinisiguro ko sa iyo, binabantayan ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen? Ikaapat. Psalms 37 verse 18. Sabi dito sa Good News Translation, The Lord take care of those who obey Him, and the land will be theirs forever. Anong ibig sabihin nito? Iniingatan niya. Bukod sa binabantayan tayo, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa mga masunurin. Praise God. Ingat na ingat siya. Kaya nga, di ba, sinasabi ng Salmo 91, siyang nagtitiwala sa Diyos, no? Praise God. Ay inilalagay niya sa kanyang malabay na pakpak. Katulad ng mga manok na kung saan yung kanyang mga sisiw, kapag ka merong panganib, tinatakpan niya ng kanyang pakpak. Praise God. Hallelujah. At ganyan kung mag-ingat ang Diyos sa atin, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, tignan po ninyo kung paanong pag-iingat ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa na masunurin. Ha? Sinasabi niya na walang makaaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. At gayon din sa kamay ng kanyang ama. Ganyan ang kanyang pag-iingat. 2 kamay ng makapangyarihan ang sa atin ay nag-iingat. 2 kamay. Tignan po ninyo, mga kapatid, yung mga pangakong yan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ikalima, mga kapatid, Proverbs 28 verse 14, anong sabi rito? Always obey the Lord and you will be happy. If you are stubborn, you will be ruined. So, anong ibig sabihin? Ang masunurin daw po ay laging masaya. Amen. Ang matigas ang ulo, ha? Sabi rito, you will be ruined. Masisira, mawawasak ka. Mapapahamak ka. Kapag ka ikaw ay matigas ang ulo, na siyang nangyari sa mga Israelita because of their stubbornness. They wandered in the wilderness for how many years? 40 years. Isang maikling paglalakbay patungo sa lupang pangako. Para sila, mabuksan nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila nabuksan yung pangako ng Diyos, yung lupang pangako. Dahil sa kanilang pagiging matigas ang ulo. They disobey God. In spite, sa kabila na mula sa kanilang mga mata, nakikita nila na ipinadadama ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, and yet, matigas pa rin ang ulo nila. Kaya ni isa sa mga henerasyong iyon, maliban kina Joshua at Caleb, hindi sila nakapagbukas ng pangakong lupain, yung promised land. Hindi nila nabuksan. Si Moses, ipinatanaw lang sa kanya ng Diyos yung lupang pangako. At iyan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi mabuksan ang mga pangako ng Diyos, dahil hindi natin sinusunod ang kanyang panuntunan, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. Napakalinaw rito, ang masunurin ay laging magiging masaya. Kapatid, masaya ka ba ngayong umaga?
Sabi nga ng awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, ay laging masayang tunay. Amen ba mga kapatid? Amen ba? Kaya lahat ng mga masunurin ay sinisiguro ng Diyos na magiging masaya. Bakit po? Dahil sila ay nakararanas ng mga pangako ng Diyos. Kaya kita ninyo yung mga anak natin na masunurin, abay, laging masaya. Yung mga anak na hindi masunurin, masuwayin, mga pasaway, ay malungkot ang buhay nila. So, ganun din po tayo sa harap ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen? Okay. Ika-6, Proverbs 19 verse 16. Ito po, ang isa pa sa mga pangako ng Diyos. Keep God's law and you will live longer. If you ignore them, you will die. Hallelujah! Praise God! Sabi dito, patuloy nating sundin ang kanyang mga kautusan at ahaba ang inyong buhay. Kapag binaliwala ninyo yan, kayo'y walang pagsalang mamamatay. Ayan ha, mga kapatid ha, ibig sabihin ang masunurin, magiging mahabang mahaba ang buhay. Yan ang pangako sa mga masunurin. Nakita ninyo, di ba? Sinabi ng utos ng Diyos, igalang mo sa lahat ng mga utos sa 10 utos, ito lamang pagiging paggalang. Paggalang sa mga magulang ang mayroong pangako. Ano ang pangako? Sabi ron, igalang mo ang iyong ama at ina at ang iyong buhay ay palalawigin, pahahabain. Di ba? Mga kapatid, pansin nyo ba yan? Yung mga ninuno natin, kung bakit mahaba ang buhay nila, umaabot po sila, si nanay, yung nanay po ni Sister Zenny, inabot ng 99, si nanay Lolet, 85, praise God, ganyang kahaba ang buhay, dahil nung mga panahon nila, sila ay magagalang sa kanilang mga magulang, kaya pinalawig, pinahaba ang kanilang buhay. Si nanay Lourdes Sanggalang, hanggang ngayon, buhay na buhay pa, 95 na yata po si Nanay Lourdes, o 96. Praise God, yung may-ari ng school, ng Jesus Our Wisdom Christian School. Bakit po? Kabay kasi po, kasi sila ay mga masunurin. Praise God. Nung mga unang panahon, tatandaan po natin, ang mga kabataan noon ay napaka masunurin at respeto sa kanilang mga magulang. Pero ngayon, bibihira ka nang makakitang mga anak na masunurin. Kaya hindi ka taka-taka kung bakit umiigsi ang buhay ng tao sa panahon ngayon, mga kapatid. Kasi nga, ang mga anak ngayon, puro pasaway. Wala nang takot sa Diyos. Wala nang respeto sa mga magulang. Nung mga unang panahon, sa mga ninuno natin, ang mga anak nakukuha sa tingin. Tignan mo lang, alam na nila ibig sabihin nun, tutupi na sila, tatahin na sila. Ngayon, luwa na ang mata ng mga magulang, ayaw pa rin tumigil. Yan sabi ni Sister Rosemary. Just like our parents, my dad 92, my mom 85. Yes! Bakit? Kasi nung mga unang panahon, napaka-respeto, napaka-masunuri ng mga bata. Di ba? Amen? Kahit utusan mo yan, hindi hihingi ng lagay yan. Alam na nila may mga kusang palo, alam na nila ang kanilang mga tungkulin. Hallelujah! Praise God! Kayo ho ba, mga kapatid? Ako, naalala ko, ilang taon pa lang ako, marunong na akong magsaing, marunong na akong magluto. Bata pa ako, mga kapatid. Ganyan din ang itinuro ko sa mga anak ko. Praise God! Hallelujah! Kaya sinasabi rito, mga kapatid, kung hindi mo susundin
Kung ikaw ay hindi magiging masunurin, sabi rito, you will die. At iyan ang dahilan kung bakit marami ang maagang namamatay dahil sa pagiging masuwayin. Amen? Praise God. Hallelujah. Akala mo kasi laging pinagdadamutan sa mga bagay na makasasama sa kanila. Pinipigilan mo, ayaw paawat. O, edi anong mangyayari? Abay, mamamatay ngang maaga. Praise God. Hallelujah. Ngayon, wala kang makikitang mga kabataan na mga magalang. Sa bagay nga naman, sinasabi po ng banal na kasulatan mula po sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatay 3, na ang mga katao sa mga huling panahon ay magiging masuwayin. Sabi nga lapastangan sa mga magulang. Abay, kung magsalita ngayon ng mga anak, akala mo sila ang nanay, sila ang tatay, kung pagwikaan ang kanilang mga magulang, lalo na kapag ang mga magulang ay matatanda na, wow! Ang sakit sa tenga pag nakikita ko at naririnig ko, kung makapagsalita ang kanilang mga anak sa kanilang mga magulang, para bagang hindi sila nanggaling sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Nakalulungkot. Hindi nila inisip na isang araw darating din sila sa ganong punto. Tandaan po natin that what you sow, you will reap. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, hanggat maaga, kung gusto mong lumawig at humaba ang iyong buhay, ang sabi rito, you will keep God's law and you will live longer. Hindi ho nakukuha sa pansit bihon ang paghaba ng buhay. Yung inyong paniniwala na kapag kayo ay nagbe-birthday, naghahanda kayo ng pansit at huwag niyong gugupitin at hindi daw hahaba ang buhay ninyo. Kapatid, kahit kasing haba ng LRT yung pansit bihon mo, kung hindi ka magiging masunurin at hindi ka susunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, hindi hahaba ang buhay mo. Kahit na ang buhay mo, sinasabi nila, pag malapad daw at malaki ang tenga, mahaba ang buhay. Huwag kayong maniwala dyan, kahit elepante pa, kasing laki pa ng elepante ang tenga ninyo. Kung ikaw ay masuwayin, hindi hahaba ang buhay mo, sapagkat ang paghaba ng buhay ay nasa pagiging masunurin. Amen ba, mga kapatid? Hindi kanya iiwan. Hallelujah! Praise God! Kaya, hanggat buhay pa ang inyong mga magulang, mahalin ninyo, igalang ninyo. Praise God. Amen? Yan ang utos sa atin ng Diyos. Pansinin ninyo, basahin niyo yung 10 Commandments. Isa-isahin ninyo kung kung alin sa mga utos yon ang may kalakip na paghaba ng buhay. Walang iba kung hindi ang paggalang at pagrespeto sa mga magulang. At iyan ay utos ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Ano po ang susunod, mga kapatid? Sabi rito sa Psalms 34, verse 9 and 10. Again, in Good News Translation. Sabi rito, honor the Lord, all His people. Those who obey Him have all they need. Even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. So ang lahat daw po ng mga masunurin ay magkakaroon ng kanyang mga lahat na pangangailangan. At hindi siya magkukulang kailanman. Hindi siya pagkukulangin. You will lack nothing kapag ka ikaw ay masunurin. Hallelujah. Maliwanag yan, mga kapatid. Kaya nga, ito'y ilan lamang na mga hindi ka panipaniwala na listahan ng mga pangako
na kung susundin mo ang mga tagubili ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay mababantayan. Ikaw ay aalagaan. At magiging masaya, mabubuhay ka ng mas matagal at walang kakulangan sa mga mabubuting bagay. Kapatid, ang pagsunod ay ang saligan sa likod ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng kanyang mga pangako sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit, masisiyahan ka sa kanyang mga pangako kapag ka ito ay sinunod mo ng buong puso ang lahat ng kanyang mga tagubilin. Kung minsan kasi mga kapatid, hindi natin naiintindihan ang mga tagubilin ng Diyos. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kung minsan naman naiintindihan natin at kailangan nating sundin. Kung naiintindihan naman natin o hindi, kailangan nating sundin. Dahil kung minsan, ang mga utos ng Diyos ay maaring parang nakalilito. Parang nakaka-confuse. Ang ilan ay maaring mukhang hindi fair. Di ba? Halimbawa, sinasabi ng Diyos, anak, ibigay mo ang iyong 10 bahagi sa gawain ng Panginoon Diyos. At ito ay ibabalik sa Kanya. Praise God, hallelujah. 10% ng iyong kitang ibabalik, ito'y sa Kanya. Di ba? At kung minsan, sinasabi nito na kapag may gumawa ng masama sa iyo, dapat mong gawan ng mabuti ang mga taong ito. So, parang nakalilito. Ginawang ka ng kasamaan, gagawan mo ng kabutihan. Samantalang ang prinsipyo ng tao, di ba? Ginawan mo ko niyan, gagantihan kita. Pero iba ang paraan ng Diyos, kapatid. Kaya, naiintindihan man natin o hindi, ang kanyang mga kautusan, dapat pa rin natin sundin. Dahil ito ay para sa ikabubuti natin. Di ba sinabi, pag binato ka ng bato, anong sabi? Batuhin mo ng tinapay. Pastor, ginawa ko naman yun. Binato ako ng bato, binato ko rin ng tinapay. Yun nga lang, kasama yung garapon nung ibinato ko yung tinapay. Praise God. Kaya, basag pa rin ang ulo niya. Di ba, may mga ganyan no? Di ba, na napaka-imposibleng sundin mo ang utos ng Diyos dahil parang hindi fair, parang hindi patas. But then, God is asking us to obey, whether you understand it or not. Dahil iisa ang tinitiyak ng Diyos sa atin para yan sa kabutihan mo. Pakinggan po ninyo ito. Parang ganito yan Kaya galit sa iyo ang kamag-anak mo dahil kinaiinggitan ka. Di ba? Sinisiraan ka. So, anong gagawin mo? Gaganti ka ng masama? Hindi. Ano ang utos ng Diyos? Pray for them. Pray for them. Patawarin mo sila at pray for them that God will bless them. Panalangin mo na sila'y pagpalain ng Diyos. Pero tayo, ano panalangin natin? Mamatay ka na sana. Maghirap ka sana. Ganun ang panalangin natin sa ating mga kaway. Pero sinasabi ng Diyos, ipanalangin mo na sila'y pagpalain. Bakit po? Kasi kapag ka sila'y pinanalangin mo na pagpalain, kapatid, kung ano man yung ikinaiinggitan nila sa iyo, kung ano man yung ikinaiinggit nila sa iyo, yun ang gagawin ng Diyos sa kanila, pagpapalain sila. Nang sa gayon, mawala yung inggit nila dahil pinagpala sila sa ganung kaparaanan. Di bang magiging maayos uli ang relasyon ninyo? Dahil pinagpala sila. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos. Na hindi yung panalangin na sila ay parusahan ng Diyos dahil pinaparusahan ka, dahil ikay sinisiraan. No, sabi ng Panginoon Diyos. Sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung isa. By kalokohan yan.
Oo, kalokohan yan, mga kapatid. Pero sa Diyos, hindi yung kalokohan. Utos ng Diyos yan. Pag sinabing sinampal ka rito, ibibigay mo yung kabila, ibig sabihin, ginawan ka ng masama, gantihan mo ng kabutihan. Oh, sinong mapapahiya? Di ba? Aba, ginawan ko na ng ganun, tinulungan pa ako, pinakitaan pa ako ng kabutihan. Sinong makokonvict, di ba? Ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Tandaan po natin, yan ang ginawa natin sa Diyos. Pero anong ginanto ng Diyos sa atin? Pag-ibig. Kapatid, pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Amen? So itong mga bagay na ito ay hindi laging hindi laging may katuturan mula sa pananaw ng tao. Ngunit, ang mga bagay na walang katuturan sa atin ay ang mga bagay na hinihingi at hinihiling sa atin ng Diyos na gawin sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais niyang magtiwala tayo sa Kanya at sundin pa rin. Hallelujah! Kaya kapatid, ngayong umaga, nais kong tamasahin mo ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Ang pagsunod ay ang susi na magbubukas sa kanila. Piliin nating sundin ang kanyang mga tagubilin ngayon sa pananampalataya. Nangako siyang gagantimpalaan tayo sa ating pagsunod. Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, dito po ulit tayo hihinto. May ika-4 na bahagi po tayo. Sapagkat bukas po, ituturo ko po sa inyo ang 3 paraan kung paano natin i-activate ang mga pangako ng Diyos. How to activate God's promises. For you to experience, to unlock the promises of God, you need to know how to activate it, kapatid. Paano ito magiging makapangyarihan? Paano ito mapangyayari? Paano ito magkakaroon ng bisa sa buhay ng bawat mananampalataya? Glory to God. Ngayong umaga, mga kapatid, bukas, ipagpapatuloy po natin ang ika-4 at huling bahagi po ng ating paksa. Obedience with faith is the key to everything. Samantala po, ngayon ay dadako po tayo sa ating pong mga prayer requests. Kaya yung may mga kahilingan ngayong umagang ito, pwede na po ninyong i-type ang inyong mga prayer requests. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Okay, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid. Praise God! Kay Brother Bob Yuson para sa blood works result niya na maging maayos at maging maganda ang resulta ng kanyang blood works. Sama rin natin sa panalangin ang pamilya Painsan, Frances Painsan and family, at ang dialysis ni Sister Becky Garcia ay isama rin natin sa panalangin, at ang water refilling and restaurant business ng Bernadette Cortez and family. Sama rin natin si John and Apple Magana and family, at gayon na rin po si Nanay Lydia Menrique Magana ay isama rin natin na patuloy na palakasin at palusugin ang kanyang pangangatawan. Sama rin natin Sister Norma Vista Antay at ang ating kapatid na patuloy na bigyan ng kalakasan at kalusugan, Lani Liwag and family, at Jose Cascante Santiago Jr. na ma-delivered na po siya, makalaya na po siya sa kanyang laban sa COVID-19, ang Rabino family, Becky Garcia, at gayon din po
Estela Fugal and family. Healing po para kay Marian Grace Painsan for sore throat and fever. Ganon din po kay Kylie Ashanti, Candy San Mateo, and Alisa Nicole Robles. At birthday blessing ng apo ni Sister Lani Liwag na si Chibi, sama rin natin sa panalangin. At gayon din po si Berlin and Wilson Corpus and family, Stella Fugal and family. Ganon din po ang complete healing ni Sister Memia at JR and Diana and kids. Praise God. Sama rin natin si Marilyn Estonaclo po, Sir Ronald Ignacio, Israel and Marilu Quinto, Gilbert and Rosemary de la Cruz, Edson and Chiquina Diaz of Repeña family. At ganoon din po si Leo and Marian Santos and family, Mila O Santos and family. At ganoon din po health blessing and financial provision para sa family Cortez and family. At ganoon din po si Ivy Diaz at Joy Abia and family, Dalena and Abardo family. Praise God. Sama rin natin si Aki Perez na gumaling na yung kuya nilang nasa hospital na si Randolph Perez. Ganon din po si ang Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alfon and family, June Sorribio and family, Marvin and May Sorribio and family, Mario and Marlene Sorribio and family, Dayan Sorribio. At ganun din po si Emil Dalipe and family, healing for Harold Salazar from gastritis at magpapa-endoscopy siya. Praise God. At ganun din po si Mary Grace Omido Enrique, Rayana Moreno Doles Reyes, at Rosel Domingo, Cha Gonzalez, Rochelle Painsan, Helen Lopez and family, Richard Rason and family. Sama rin natin sina Maricel Sangadraka and family. Ganun din po sina Edelyn Bilag, Eden Molin, Lloyd Ubias and family. At sama rin natin si Diana Lee and Mark Calamba and family, Remy Rupino, Rogelio Rochelle. Praise God. At Annabel, Amanda Angela Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan Conor and Red Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa. At ang brother-in-law ni Engineer Dan na si Kerwin Amar, gumaling na sa sakit ng pneumonia dulot ng COVID komplikasyon. At sa kanyang asawa na si Jane Amar, comfort po na magtiwala sa Diyos. Sa Diyos na gagaling si Kim. Okay, praise God. At yan po ay ating isasama sa panalangin, mga kapatid. Ganon din si Libjon Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Sorribio, Flordanisa, Ronaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Lapis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahalat, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico. Praise God. Ernie Chan, George Chudoro, Nanay Leti Elsa Luba, Nanay Esther Pagtakan and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin sa panalangin itong mga kabuhayan, mga negosyo ng ating mga kapatid. Ang Balay Dorano ni Brother Nap at Sister Alice, Elas Cosmetic ng Gonzales family, at magamit na blessing si Kenneth Maglaya sa family Cortez and Friends. Praise God. Ganon din po ang Telefreneur Corporation LLIC. At panalangin na matapos na ang COVID-19. Amen to that. O.C. Chamson, Diagnostic Clinic, Brixlar, Beauty Bling, Skyok, GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Pini Architect Layo, Bookkeeping by Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred, and Sister Elena de los Santos. Ganon din po ang Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pass Office, Boutique at House Rental ni Nanay Leti, Lori at Nanay Remy. Sama natin lahat yan at tayo manalig at sumampalataya ngayong umagang ito na ang Diyos ay dadaloy at kikilos sa ating kalagitnaan. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Ama namin Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na nasa langit ngayong umaga. Muli o Diyos, kami po ay sama-samang nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na makaaabot at makatutugon ng aming mga panalangin sapagkat sa iyo ay walang imposible.
Narinig po niyo, O Diyos, ang mga pangalan na aking nabanggit. Mga pangalang mayroong dinadalang kabigatan, suliranin sa kanilang mga buhay. Pinangahawakan namin, O Diyos, ang mga pangako na aming napag-aralan ngayong umagang ito. Ito'y mga pangako ng paghaba ng buhay, pangako ng pag-iingat, pangako ng pagpapala na kailanman ay hindi mo po kami pagkukulangin. At ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay kasagutan at katagunan mo ang iyong himala sa buhay ng bawat isang nakasubaybay at nanonood sa programang ito. Aangkinin namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Ngayong umagang ito, Diyos, na ang iyong salita ay mayroong taglay na kapangyarihan. Kahit ngayong umaga, O Diyos, ibangon po ninyo mula sa mga banig ng karamdaman yung mga kapatid namin na lumalaban sa COVID-19. Diyos, sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin ang lahat ng ito. Ikaw ang Diyos na magbibigay kalayaan, kagalingan sa aming mga kapatid na tinamaan ng COVID-19. Sa pangalan mo, O Diyos, sa iyong mga salita ay aming inaangkin ng kagalingan para po sa kanila. Diyos, idinadalangin ko rin po sa iyo si Tantan at Lucas na mga anak po ni Sister Alisa. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay sa kanila ng biyaya at pagpapala ng kalakasan at kalusugan. Gayon din po mga kapatid ko na mayroong suliranin sa kanilang mga kalusugan. Cancer man yan, diabetic, Lord, anuman pong Panginoon Diyos na mga magdadialysis, mga blood works, Panginoon Diyos. Lord, yung may mga suliranin sa kanilang mga puso, maaaring lumalaki, mayroong bara, yung mga nerves, O God. Lord, yung may mga arthritis, may mga gout, sa pangalan ni Jesus, ngayong umagang ito, mga kapatid, ang kinininyo ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ito'y dumadaloy sa mga oras na ito. Matapos nating mapagbulay-bulayan ng kanyang mga salita, ngayong umagang ito, mga kapatid, ay dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga katawan at sa mga katawan ng inyong mga ipinanalangin. Sa oras na ito, ang sinasabi ng Panginoon Diyos, pasalamatan mo na ito'y tinanggap mo na at ngayon nga ay ikaw ay magaling na. Sapagkat iyan ang kanyang mga salita. Kapatid, sa oras na ito, sinasabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay nagtagumpay laban sa iyong kinahaharap na mga problema at mga suliranin. Hallelujah! Salamat po, Diyos, sa kagalingan. Salamat sa himala. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na iyong ipinagkaloob sa aking mga kapatid. Na ngayong oras na ito, Ama, nasumpungan nila ang kagalingan. Nakamit nila ang kagalingan. Kaya ngayong umaga, kapatid, pasalamatan mo ang Diyos na ikaw ay kanyang pinagaling. Excuse me. Salamat po, Diyos, maging sa mga biyaya at pagpapalang ito. Lord, itong mga kabuhayan, patuloy niyong pagpalain, patuloy niyong palaguin. Diyos, abutin mo ang kanilang mga pangangailangan pang araw-araw, yung may mga trabaho, Panginoon Diyos. Salamat po na hanggang ngayon ay may mga trabaho pa rin po sila, O Diyos, na hindi mo sila pinababayaan sa kanilang mga pangangailangan pang araw-araw. Gayon din, Panginoon, ang aking mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Lord, pagpalain mo ang kanilang kaarawan, ang kanilang mga anibersaryo. Ikaw ang magdagdag ng maraming taon sa kanilang buhay na puno ng kalusugan at pagpapala. At salamat sa patuloy na pag-iingat mo, Panginoon Diyos, sa aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw sa pagmamaneho niya, na siya inilalayo mo sa anumang kapahamakan at mga panganib. Gayon din, O Diyos, ang patuloy na kagalingan ibinibigay mo sa pamilya po ni Sister Memia na lumalaban sa COVID. Salamat po, Panginoon, sa kanilang complete deliverance, complete healing. Lahat, Panginoon Diyos, ng mayroong mga pinagdadaanan sa COVID. Lord, inaangkin po namin ang tagumpay laban sa COVID-19. Lord, your name is higher than this name of COVID-19. Kaya ngayong umagang ito, we declare, God, that our country, that even, Lord,
ang iba't ibang bansa, lalo na ang India, O God, na mapagtatagumpayan nila ang laban sa COVID na ito, Panginoon Diyos. Basta't masumpong lamang nila ang katotohanan upang sila ay maging malaya. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Pagpalain ninyo ang iyong mga anak na patuloy na tumutulong at nagpapadala ng kanilang mga tulong at handog para sa gawain ng Panginoon. At maging ang aming pong lingguang pananambahan, bagamat kami hindi pa magkakasama physically, O Diyos, ngunit kami nananalig at sumasampalataya na kahit sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito ay maipagpapatuloy namin ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Ngayong umagang ito, nagtagumpay kami. Salamat, Ama, sapagkat ngayong umagang ito ay inabot ninyo ang aming pangangailangan at ang mga kapatid ko na nananalig at sumusunod ng may pananampalataya ay iyon ang pinagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ito matatapos. Alright, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat ng pinagpala, ang lahat ng pinagaling ay magsabi lamang ng Amen and Amen and Amen. Manalig at sumampalataya na ngayong umagang ito, kayo ay inabot at pinugon ng Diyos sa inyong mga panalangin. You're welcome, Sister Becky Acuña Dendido and Sister Apple Magana. Maraming salamat sa lahat ng mga nakisama at nakinig at nanood sa programang ito. Nawa patuloy kayong pagpalain ng Diyos, ha? Patuloy na ingatan ang inyong buhay. You're welcome po, Sister Memia Tubas Tabulaw. Kumusta po kina Diana JR? Sabi po ni Sir Julie, thank you Lord sa inyong salita na aming naririnig araw-araw na nagbibigay ng kalakasan sa aming katawan, maging ang pastor na ginagamit mo upang lumakas ang aming pananampalataya sa iyo. Amen to that, Sister Julie Magpantay. Okay, good morning kay Mark Joshua Pagtakhan. Hallelujah. And Lord, we declare the success operation of Sister Diane Soribio today, ha? Okay, pinasasalamatan natin ang lahat ng mga kapatid na nagpapadala ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga handog at mga biyaya at pagpapala. Ang Diyos po ang patuloy na gaganti sa inyong mga kabutihan, ha? Since wala pa ho tayong physical worship, so doon po sa mga tithes and offering ninyo, pwede po ninyong ipadala yan sa GCash at Paymaya account po natin, ha? Praise the Lord. Dahil tayo po hanggang sa ngayon ay naka-MECQ pa rin, ha? Akala ko po kasi ay idedeklara nila yung pong tinatawag na flexible MECQ. Hindi po ginawa yung flexible MECQ. MECQ pa rin tayo. Hallelujah. Sa problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na Bueno, sa imig
po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalahong magpapaalam at tayo magkita-kita muli sa araw po ng bukas para po sa ika-4 na bahagi po ng ating pong talakayan, ng ating pong paksa tungkol po sa tinatawag na obedience with faith is the key to everything. Okay? Sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ng Pastora Nene Principe. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena. Praise God, na sa inyo ay pansamantala muli ay magpapaalam ha. Praise God. Thank you, Pastor. Bigyan ka pa ng lalong malakas at malusog na katawan ng Diyos araw-araw. God bless po. Salamat po, Sister Neng ha. Praise God. Hallelujah. So sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon Jesucristo, praise God, nawa ay maghari ang patuloy na pag-ibig niya sa ating sambahayan at ang pagliligtas ay babaunin natin sa pang-araw-araw na paglalakbay po natin at ang kanyang kapayapaan ay umiral sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Praise God. So, wag po tayong mag-atubiling patuloy na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat-abag sa panahong kailangan natin ito at manatili lang po tayong ligtas, manatili tayong matatag at malusog at patuloy nating paglingkuran at sundin ang kanyang mga tagubilin na mayroong pananampalataya. So God bless us all. To God be all the glory. Hallelujah. Sa presensya niya'y laging nagbabago. Hindi kanya iiwan. Alright, thank you po, Sister Grace Painsan at gayon din po kay Nanay Carmen Solino.